Hello po muli sa lahat. Inaanyahan kayo na muli na maki-join sa ating programa entitled Bible Doctrinal Expositions. Noong nakaraan ay pinag-aralan natin ang paglilitaw ni Antikristo. At ang last na pinaliwanag ko sa inyo ay itong paglitaw ni Antikristo ay hindi mangyayari kung hindi muna maalis yung mga Kristiyano dito sa mundo. Kaya't kinut ko sa inyo ang mababasa sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 14 to 17 tungkol sa sinasabi ng mga theologians na about the rapture, na itong salitang rapture na ito ay pinagdidiskussan ng iba na wala daw salitang rapture sa Biblia. Pero itong rapture ay nanggagaling sa salitang Latin na ibig sabihin ay sa English ay caught up, o ito yung maitaas o parang lilipad ang mga tao doon sa kalangitan. Yun ang ibig sabihin ng rapture. At maliwanag dito sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 19 na sabi doon, "For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, and with the voice of the archangel, and with the trump of God. And the dead in Christ will rise first. Then we who are alive shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air." Yon ang maliwanag na mababasa sa salita ng Diyos. So, ibig sabihin na kung lilitaw sa Antikristo ay wala na yung mga totoong Kristiyano o naniniwala sa ating Panginoong Jesus, sapagkat yon ang maliwanag na tinuturo ng salita ng Diyos na ang maliligtas lang na mga tao ay yung maniniwala kay ating Panginoong Hesus Kristo. So, kung mawala na yung mga Kristiyano dito sa mundo, ay mag-rule din si Antikristo ng sigon sa turo ng Biblia, ay mag-rule siya sa unos ng in a period of 7 years. So, yun ang pag-rule ni Antikristo dito sa mundo. Bago yung pagbaba ng ating Panginoong Hesus dito sa mundo upang i-establish na yung kanyang kingdom, na pag-rule niya o paghaharin niya sa 1,000 years reign of Christ, na yung sinasabi nilang millennial kingdom. So, gusto kong paliwanag sa inyo na iba ang dispensation o iba yung plano ng Panginoong Jesus o Panginoong Diyos tungkol sa sinasabi nating church o iglesia. Ibig sabihin yung mga maniwala kay ating Panginoong Hesus Kristo. At iba din ang plano ng Diyos tungkol sa mga descendants o mga tao doon sa Israel, mga Israelite people. So, iba ang dealing ng Panginoong Diyos sa kanila, sapagkat dahil yung
yung pangako ng Diyos kay Abraham na kanilang ninuno. Kaya't kailangan liwanagan natin na iba ang plano ng Diyos sa church o yung mga believers kay ating Panginoon Jesucristo, at iba ang plano ng Diyos sa mga Israelitas. Kaya't kung mayroon mang 1,000 years reign of Christ, ay yun ay it was planned most of all for the Jewish people. So ang mga Kristiyano ay wala silang pakialam o wala silang part doon sa 1,000 years reign of Christ. Ganun man, sabi ng Bible na tayong mga Kristiyano ay makipaghari tayo kay ating Panginoong Jesucristo. Amen. So, yun ang maliwanag na turo ng salita ng Diyos. So, gusto kong ipaliwanag ang kunti sa inyo kung ano ang mangyayari o ano yung mga events na mangyayari sa paghahari ni Antikristo dito sa mundo. So, gusto kong basahin sa inyo itong 2 Thessalonians chapter 2 verse umpisahan nating basahin dito sa chapter 9 hanggang sa verse 9 hanggang sa verse 12. Sabi dito, "The coming of the lawless one is according to the working of Satan, who will with all power, signs, and lying wonders, and with all unrighteous deception among those who perish, because they did not receive the love of the truth, that they might be saved. And for this reason, God will give them, or will send them, a strong delusion, that they should believe the lie, that they all may be condemned, who did not believe the truth, but had pleasure in unrighteousness." Idagdag ko itong verse 13, sabi dito, "But we are bound to give thanks to God always for you, brethren, beloved by the Lord, because God from the beginning chose you for salvation through sanctification by the Spirit and belief in the truth." Itong verse 13 na ito ay tinutukoy ito ang mga Kristiyano doon sa Thessalonica, at hindi lang sila, kundi ito ay para o naibigay itong verse na ito para sa lahat ng maniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Na ito ang sinasabi ni Apostol Pablo na ang maniniwala kay Kristo ay sila ang magiging beloved by the Lord. Sila ang maging beloved at sila ang pinili ng Diyos since from the beginning upang sila ay ma-inherit nila yung salvation na ibinibigay o salvation na ibinibigay ng Diyos sa mga maniniwala sa kanyang anak na ang ating Panginoong Jesus Christ. So, dito, ang unang gagawin ni Antikristo sa pagro-rule niya dito sa mundo ay lilinlangin niya yung mga tao na hindi who were not included in the rapture,
because they did not believe on the Lord Jesus Christ. At sila ay hindi naisama sa rapture, kaya hindi sila believers sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, kung pupunta dito si Antikristo, itong mga taong hindi naniniwala kay ating Panginoong Hesukristo ay mas lalong lilinlangin ni Antikristo upang sila ay maniwala sa hindi makatotohanan. At sapagkat sila ay hindi naniniwala sa Diyos, maski man alam nila, kasi ang problema, ang taong ngayon ay maski alam nila na ang Panginoong Hesus ang tunay na makapagligtas sa tao, ngunit hindi sila maniniwala sa Kanya, bagkus gagawa sila ng ibang paraan ibang paraan na sila ay maliligtas. So, yun ang karakter ng mga tao. Kaya dito, sabi dito sa salita ng Diyos na sapagkat in their willfulness, in their sa bukod nilang kagustuhan ay yung sa English, God just let them do what they wanted to do. Kaya pinabayaan ng Diyos sila na gawin nila ang kagustuhan nilang gawin. So, sapagkat ginagawa nila ang kanilang gustong gawin, kaya mas lalong itong si Antikristo ay lilinlangin niya sila upang sila ay maniwala sa hindi makatotohanan. So, ibig kong sabihin, walang excuse sa mga tao kung bilang man sila ay hindi maliligtas sapagkat yun nga tinuturo ng Biblia na alam ng karamihan ng tao na may Diyos at alam nila na si Jesus Christ ay siya ang tunay na tagapagligtas, pero hindi sila kasi maniwala o hindi sila mag-surrender sa ating Panginoong Hesukristo. So yun ang problema sa mga ibang tao. Kaya't kung kukunti man ang mga masisave o maliligtas na tao ay sapagkat hindi kasalanan ng Diyos yon o hindi gusto ng Diyos na sila lang ang maligtas, kagaya ng tinuturo ng ibang doktrina na ang maliligtas ay pinili lang ng Diyos sa kanyang kagustuhan. Pero sa paliwanag ng salita ng Diyos ay ang Diyos ay kung pwede sana ay ayaw ng Diyos na may sinumang tao na hindi maliligtas. Gusto ng Diyos na lahat ng tao ay maliligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero maski man yun ang kagustuhan ng Diyos, ngunit sa naibigay na sabi natin the free will to choose kung ano ang gusto ng tao ay hindi anong ibig sabihin natin dito, ang Diyos ay hindi niya mapilit
ang tao na sumunod sa kanyang kagustuhan, na itong kagustuhan sana ito ay gusto ng Diyos Ama na lahat ng mga tao ay maniwala sa kanyang anak na siyang na ang ating Hesus Kristo para sila ay maliligtas. Pero ayaw naman nila. It's their own choice na gagawa sila ng kagustuhan nilang paraan para sila ay maligtas. Ayaw nilang sundin ang tinuturo ng salita ng Diyos tungkol sa kaligtasan ng tao. So yon ang malaking problema kung bakit ang tao ay hindi niya pwedeng isisi sa Diyos kung hindi siya maliligtas, sapagkat nasa isang tao kung gusto niyang tanggapin ang kanyang kaligtasan, sapagkat for example nga, ano ang silbi ng taong-taong sinisilibraran ng tao na Christmas, sapagkat itong Christmas na ito ay nagpapaalala sana na ang anak ng Diyos ay pumunta dito sa mundo upang iligtas ang tao. At ganun din, ano ang silbi yung taong-taong na sinisilibraran ng mga tao na yung Holy Week o yung mahal na araw, yung araw na naipakol ang ating Panginoong Jesucristo doon sa krus. At yun naman ay palaging pinapaalala sa atin kung ano ang nagawa kay ating Panginoong Jesucristo, na siya ay naipako sa krus upang alisin niya ang ating kasalanan. At kung maniniwala tayo sa kanyang ginawa, ay tayo ay maliligtas. Pero ang mga tao ay ayaw naman nilang sundin ang katotohanan. Kaya hindi kasalanan ng Diyos kung sakaling maraming tao na hindi maliligtas o hindi maisama sa sinasabi nating church ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya't ang plano ng Diyos sa church o sa mga believers ay exclusive, at ang plano ng Diyos sa mangyaring 1,000 years reign of Christ sa mga tao at sa mga nasyon ng Israel ay iba. Kaya parang hindi tugma yung sinasabi na mga ibang naririnig natin na the end, ang malapit tayo sa the end of the world. Hindi. Kasi kung mangyari man yung pagre-reign ng Antikristo, ay hindi yung ang end of the world, sapagkat kailangan mangyari pa yung paghahari ng ating Panginoong Jesucristo sa taon ng 1,000 years na kanyang paghahari dito sa mundo. At ang kanyang paghahari sa panahon na yon ay matupad na yung sinasabi ng Diyos na ang ating Panginoong Jesucristo ay He will be the King of Kings and the Lord of Lords. So ayon ang mangyayari sa malapit ng in the near future. So ito ay dito, sapagkat maski man marami akong gustong ituro sa inyo tungkol sa
mangyayari sa pagre-reign ni Antichrist at saka pagre-reign ng ating Panginoong Hesukristo ay yun ang hindi yun ang concentration natin na ipaalam, concentration ko na ipaalam sa inyo, kundi ang concentration ko ay itong plano ng Diyos sa mga believers kay ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung ituro ko man itong mangyayari sa pagrula ni Jesus Christ ay siguro sa susunod na pagtuturo ko o pagbablog ko. So ang pangunahing gusto kong ituro sa inyo ay yung mga sinyalis sa malapit na pagdating ng Panginoong Hesukristo upang kunin niya ang kanyang bride o ang mga tao na naniniwala sa kanya. So sa next na pagbablog ko ay ituturo ko itong sinasabi ng salita ng Diyos na 7 days of the Lord. Itong 7 days of the Lord, ito ang ipapaliwanag ko sa inyo sapagkat ipakita ko sa inyo na kailangan na matupad itong 7 days of the Lord at ipakita ko sa inyo na ang 7 days of the Lord ay sabi ng Biblia ay equivalent to 7,000 years. Kaya itong sinasabi nating siguro ang interpretasyon ko sa sinasabi ng iba na end of the world ay itong end of the 6 days of the Lord, sapagkat itong 7th day of the Lord ay iyon ang tinutukoy na 1,000 years reign of Christ. It is a day of rest for the Lord. Itong day of rest sapagkat dito sa Revelation mababasa natin na si Satanas at saka itong Antikristo at saka itong false prophet ay sila ay makukulong sa 1,000 years. Kaya walang maglilinlang dito sa mundo. Kaya itong pag-rule ni Kristo ay it is a very peaceful years of the reign of our Lord Jesus Christ, sapagkat wala na si Satanas, wala na yung mga demons. So dito lang tayo at sa next ipaliwanag ko sa inyo kung ano itong 7 days of the Lord. Maraming salamat po mga kapatid. Sana palagi kayong susubaybay sa ating pinag-aralan sapagkat wala akong ibang hangarin kundi ipag-aral sa inyo ang totoong turo ng salita ng Diyos. Maraming salamat po. God bless each one of us. May we all be given the great hope of salvations through our dear Lord and Savior Jesus Christ. God bless you. Thank you very much.